Good afternoon mga kaputingting. Mayroon po tayong gagawin ngayon. Microwave oven. Ito po ay Hanabishi. Ito po yung kanyang model. Ito po ang kanyang model. Oh. Ang issue dito mga kaputingting ay hindi raw po nag-iinit. Lagyan natin. Mayroon na tayong tubig mga kaputingting para malaman natin kung talagang hindi ba talaga umiinit. Sisit up na natin siya sa pinakamataas. Number high. Number high na yun sa kanyang pinakamataas. Tapos lalagay natin siya sa number. Okay mga kaputingting. Kung marinig yung umaandar na yung ating microwave. Ayun, i-off ko. Pagka ino-on ko, ayun, nakita nyo mga kaputingting, umiilaw. Patapusin natin kaputingting yung yung timer na nilagay natin kung totoo ba na hindi siya nag-iinit. Pero sa aking karanasan mga kaputingting, na kapag ang isang microwave ay naglagay ka ng tubig kahit mga 1 minute lang, dapat kukulo na po ang tubig. Okay mga kaputingting, pwede na ito mga kaputingting. Subukan natin kung uminit na siya. I-off po mga kaputingting. Mga kaputingting, negative. Malamig pa sa nguso ng kalabaw yung ating tubig. Okay mga kaputingting, bubuksan natin nang malaman natin kung talagang may problema ba ang microwave o ano pong issue nito. Bubuksan ko po muna mga kaputingting. Mga kaputingting, ito na. Nabuksan ko na yung microwave oven natin. Ito na mga kaputingting. Oh. Kung makikita nyo, ito yung loob ng microwave oven. Ang tawag sa ganito mga kaputingting, ito po yung magnetron. Dito po yung may fuse po siya. Ito po yung kanyang fuse. Ito fuse rin to kung tawagin eh. Pero ibang klaseng fuse po yung mga kaputingting. Pero fuse pa rin ang trabaho niya. Tapos mayroon siyang timer. Yung timer niya. Ito po yung transformer. Ito po yung high voltage fuse. Hindi po ordinary fuse ang laman po niya mga kaputingting. At kapasitor. Ito po yung blower. Kung makikita niyo mga kaputingting, hindi pa ito uminit. Para makita niyo lang ang loob ng ating microwave. Sasaksak siya mga kaputingting, plug in para makita niyo po kung ano pong laman ng microwave at kung paano ito gumagana kapag siya ay naka-plug in. Kasi pagka ginagamit ito natin, nakasarado ito eh. Basta painit lang tayo ng tubig. Pero hindi natin alam kung paano siya gumagana sa loob. I-switch on ko po mga kaputingting. Kung makikita niyo mga kaputingting, umilaw lahat. Yung kanyang blower, yung kanyang magnetron, malamig pa sa ilong ng kalabaw at saka sa gaya ng pagmamahal ng iyong mahal na minamahal. Ganun kalamig po mga kaputingting. Oh. Ito, nakikita nyo ang loob, may ilaw siya. Oh. Yung ilaw na nakikita niya, yan po yung nagre-reflect sa loob ng ating microwave kapag umaandar po siya, yun po yung ilaw na yun. Okay mga kaputingting, ang una po natin titistingin kapag gumagawa or mag-check tayo ng microwave, una, gumagana naman po, working po yung kanyang power. Unang-una may power siya, kaya lang hindi po siya nag-iinit. Ang una po natin titikapin mga kaputingting, ito may magnetron. Pangalawa, kung yung ating transformer may pumapasok na kuryente. Dapat may pasok na 220 volts po yan mga kaputingting. Pangatlo, dapat yung fuse natin, hindi high voltage fuse, dapat hindi po yan siya putok. Kapag putok, isa din sa naging dahilan ng pagsabog or hindi pag-init ng ating microwave. Ibigyan ko rin kayo mga kaputingting ng tip
na kapag ka ang microwave natin namumutok po ng fuse, main fuse kapag siniswitch. Ang tip ko po sa inyo mga kaputing-ting, pagka ang main switch natin pumuputok, dalawa po ang pinagmumulan kagad yan. Pinadaling pagtuklas. Kapasitor po ang short ng mga kaputing-ting. Ang magiging pag-check ng kapasitor kung short ang kapasitor ay isa dito sa kanyang mga test point na yan. Isa dyan, pwedeng pula dyan, ground dito sa body. Pag pumalo po yan mga kaputing-ting, automatic short yan. Alin man sa dalawa na yan, pumalo po, times ano lang mga kaputing-ting, times 1. Pag pumalo, sigurado po short yan. Itistingin po natin mga kaputing-ting ha. Okay. Itistingin na natin yung kanyang mga kaputing-ting tip ha. Kailangan po naka-unplug po ang ating outlet. Delikado po yan kung naka-plug in yan mga kaputing-ting. Mangingisay kayo dyan. Ang una natin itistingin mga kaputing-ting ay magnetron. At pag-detect ng magnetron mga kaputing-ting, ganito lang oh. Naka times 1 tayo oh. Naka times 1 tayo mga kaputing-ting oh. Times 10 na lang para mas mano kasi yung times 1 natin may kunting tupak na. Gaganyan natin mga kaputing-ting oh. Pumapalo po yung mga kaputing-ting. Reverse. Pumapalo. Ngayon mga kaputing-ting, malalaman nyo kung ang magnetron natin sira. Pag itong isang test prod, ginano natin dito, pagka pumalo po yung mga kaputing-ting, short yan. Ito pa isa. Okay, hindi pumapalo. Ito naman nga tinagsaw natin. Hindi pumapalo. So meaning mga kaputing-ting, okay yung ating magnetron. Pangalawa mga kaputing-ting, sa kapasitor, ang pagtitesting lang gaya ng pagsabi ko kanina, sa kapasitor, kapag pumalo siya, short. Ito po yung mga kaputing-ting. Yung isang ano natin, is dito. Pwede naman kahit saan dyan, pero kahit dito pwede kasi grounding naman yan. Kapag tinesting mo dito mga kaputing-ting at pumalo yan, short yan. Ayun mga kaputing-ting, hindi siya pumapalo. Oh. Kasi, pag ginanon mo yan, papalo pag short. Kahit sa body. Sa body, pumapalo yung mga kaputing-ting. Tinan mo, pumapalo siya, di ba? Sa body mga kaputing-ting, pumapalo yan. Basta walang pintura, pumapalo, di ba? Pag dito sa kapasitor, pumapalo. Short yan. O dito, walang palo. Dito kaputing-ting, wala pa rin. I-reverse natin ang tester. Dito kaputing-ting, walang palo. Dito sa kabila, walang palo. Okay na tayo sa magnetron at saka sa kapasitor. Dito naman tayo ngayon mga kaputing-ting. Kailangan mga kaputing-ting, may supply dapat ang ating transformer. Kasi pag walang supply ang ating transformer mga kaputing, isa rin sa nagiging dahilan kaya hindi umiinit yung ating microwave. Ngayon, tingnan natin mga kaputing-ting yung transformer kung talagang pinapasukan sa ng voltahe. Babalik po natin ulit mga kaputing-ting. Wala natin yung problema, no? Babalik po natin ito. Ang natinalanggal natin kasi ipa-plug in po natin ulit. Okay, nakasaksak na ulit. Kung pagmasdan nyo mga kaputing-ting, ipa-plug in ko. Kung pagmasdan nyo mga kaputing-ting, bago tayo mag-testing ng ating transformer, kailangan practice muna dito sa outlet. Dapat mayroong palo dito yan mga kaputing-ting. Ngayon, naka 200 ano tayo ha? 250 volts. Kailangan may reading sa 250 volts. Nakita nyo mga kaputing-ting, pumalo siya ng 250 volts. Dapat mga kaputing-ting, kapag umaandar yung microwave oven natin, dapat mayroon tayong marireading na 250 volts doon. Okay mga kaputing-ting? Okay. Then, mabalik tayo. May dumako ating isang customer, nagpagawa ng LG, kaya in-entertain ko muna. Balik tayo sa video. Gaya na pagkasabi ko kanina mga kaputing-ting, na-check na natin itong magnetron, yung fuse, okay na. Ngayon, ang titignan natin ngayon, kung yung ating transformer mga kaputing-ting ay may supply na 220. Plug in natin mga kaputing-ting ha. Yan. Tapos yung tester natin, kailangan
Tingin din muna natin kung may power na talaga. Ayan. Dapat yung power din mga kabuting-ting, marireading natin sa transformer. At ang ating sister dapat nakatutok sa 220 volts. I-on po natin yung ating microwave. Ayun, umaandar na po mga kabuting-ting. Titignan po natin sa may transformer kung may pumapasok po na 220 volts. Baka hindi masyado yung wala siyang power na mapasok at mga kabuting-ting, baka hindi siya konektado. Okay mga kabuting-ting, titingnan natin ulit mga kabuting-ting ha, times 20. Tingnan natin kung may pumapasok na 220. Mga kabuting-ting, parang wala pumapasok na kuryente ha. Baka siguro ay mag-init. Isa pa mga kabuting-ting, baka kasi may ano yung ating ano, ating connection. Mga kabuting-ting, picto tayo. Kanina ka mga kabuting-ting, hindi ko makukuha yung voltahe. So walang nakatabunan pala ng gamit yung ating may balot siya yung ating yung ating connection. Ayun mga kabuting-ting, kung makikita nyo mga kabuting-ting, mayroong relay tayo. Nakaanda rin microwave Meaning mga kabuting-ting, may pumapasok na kuryente yung ating transformer. So, natisting na natin yung magnetron, yung fuse, yung capacitor. Natisting natin, okay. Ang pinakahuli mga kabuting-ting, yung fuse. Yung fuse na mga kabuting-ting natin natisting kasi okay naman lahat. Pero mga kabuting-ting, laging paalala, naka-unplug ito. Dahil sa pagkahito, hindi naka-unplug, malamang matibay yung tayo mo. Okay mga kabuting-ting, tatanggalin ko yung connection ng fuse. Yan. Ito yung connection ng fuse mga kabuting-ting. Isipin natin kung ayan, pumapalo siya, dapat pumapalo. Okay mga kabuting-ting, patay yung fuse. Mga kabuting-ting, positive. Putol yung ating fuse mga kabuting-ting. Nakita niyo. Putol siya mga kabuting-ting. Hindi ko nag-fuse. Pagkat yung continuity to fuse. Putol siya mga kabuting-ting. Bigla ka lang ng wire ang natitira. Kaya lang wala tayong mga datong klaseng mga kabuting-ting. Gagawin na lang natin. Kailangan natin na gagawin ko ng fuse. Hinangan ko lang siya mga kabuting-ting ng fuse. Na mga kabuting-ting, kakaiba kasi ang fuse na ginamit. Kung makita nyo, igla na lang natitira. Pero mayroon naman siya kaya mga kabuting-ting, kakaiba. Ngayon, lalagyan natin siya ng fuse na talagang yun ang ginagamit. Yung meron siyang glass, yung nilagay nila, ganito lang. Tapos, ayun na, hinilang na nila dito. Ngayon, ito ang ilalagay natin, ihilang natin yung mga kabuting dito. Ilalagay dyan, bago ilagay ito, mga kabuting-ting, okay? Papainitin ko lang yung aking mahiwagang panghinang mga kabuting-ting, gawa ng malamig pa siya. Okay, pagka mainit na ang panghinang natin, hinangin ko natin ito mga kabuting-ting. Saka natin ulit. Okay mga kabuting-ting? Mga kabuting-ting, kung pagmasdan nyo, yung nakita natin sira ang fuse dito sa ating microwave, kung magpagmasdan nyo, hindi basta-basta ordinary fuse to mga kabuting-ting. Kung makita nyo yung logo, mayroon siyang spring na parang kulot na spring. Kumbaga sa buhok, kulot ang spring na nasa loob. Tapos mayroon siyang maliit na hibla na kumukunik sa kabila. Ito po yung tinatawag na high fuse na ginagamit ko ng microwave.
Hindi po pwedeng kakabitan nyo ang microwave nyo ng ordinaryong fuse. Then pag nagka-issue po ang inyong microwave, hindi po basta po putok. Kagaya niya, nakita nyo, pag testing natin, wala siyang init kasi pumutok po yung microwave fuse, micro fuse. Papalitan po natin mga kabutingting, hihinangin ko lang. Mamaya, papakita ko kapag ka nakahinang na dito. Dito po yung nakakahinang mga kabutingting, tapos dugtong po siya dito, papunta doon sa ating kapasitor. Hihinang ko lang po muna mga kabutingting. Mga kabutingting, kung makita nyo, nakahinang na siya doon, no? Nakahinang na siya mga kabutingting. Tipistingin ko mga kabutingting na pagmas na nyo ang testing. Kita nyo pumapalo. Ibig sabihin, okay yung fuse na nilagay natin. Ilalagay na lang po natin yung kanyang fuse holder. Gawa ng yung ating fuse na nilagay. Wala namang holder. Ilalagay na lang natin. Para kahit paano, mayroon siyang balot. Dito naman ito makakano na. Tapos, labas! Balik mo lang yan. Lalagyan na natin ng ganito mga kabutingting para hindi tumalon yung nilagay natin holder. Kasi mga kabutingting, kailangan din may holder siya eh. Kasi para in case na safety pa rin. Okay na mga kabutingting. Putulin ko natin ang dulo kasi pag hindi ito pinutol baka sumabay sa pag-ikot ng mundo. Kailangan Tapos ibabalik ko natin itong dulo patungo dito sa kapasitor. Ingat na mga kabutingting kung minsan may karga din po yung kapasitor niya. Hindi kayo nag-iingat makinig din kayo pag okay na mga kabutingting. Let's check. Susubukan na natin sa painitin. Ito po yung ating, okay na mga kabutingting, connected naman na lahat. Yung ating magnetron, tama na mga kabutingting. Plug in na natin. Ito yung kanyang cord. Gaya ng sinasabi ko. Okay. Gaya ng sinasabi ko mga kabutingting. Plug in. Ito po yung tubig. Malamig pa sa nguso ng pusa. Walang kainit-init. Ipapasok ko natin sa loob. Okay mga kabutingting. Switch. 1 minute. Pagpasan nyo lang po mga kabutingting. Kabutingting, kung makikita nyo yung ating microwave, umiilaw na po yan mga kabutingting. Nakita nyo po yung baso sa loob mga kabutingting. Umiikot siya kasi hindi po natin masyadong mahalata dahil akala natin yung mga kabutingting, yung baso na ating yung nasa loob. Ito pala yung mga kabutingting, yung kape ko. Pero mamaya mga kabutingting, kapag binuksan na natin yan, hindi po natin malalaman kung kumulo na po yung tubig. As in, mainit mga kabutingting. Antayin lang po natin magbatingting po yung ating microwave. Kapag nagbatingting na po siya mga kabutingting, ibig sabihin, katulog po ng butingting ang batingting, okay na po. Kung wala na po ibang issue, iinit na po ang laman ng baso. Okay mga kabutingting, sa ilang sandali ay magbubutingting na ang ating microwave. Mga kabutingting, hindi na ako makaantay na magbutingting ang ating microwave. Naninag ko po sa loob, pumulo na po ang tubig mga kabutingting. Wow! Mga kabutingting, kung pagmasdan nyo, nausok ang tubig na galing sa microwave. Oh my God! Wow! Mga kabutingting, may napupulot po ba kayo sa ating vlog? Sana kung mayroon man, kahit paano mga kabutingting, pakisubscribe naman. Mga kabutingting, kung makikita nyo yung baso, mainit na. Okay? Mga kabutingting, nais kong sabihin sa inyo, kahit paano naman mayroon kayong napulot sa ating vlog. Saka mga kabutingting, step by step ng ating pagre-repair ng microwave na hindi nag-init. Kung makikita nyo mga kabutingting, hanggang sa ngayon umuusok pa yung baso. Kasi
napainit na po ang ating microwave oven. Mga kabuting-ting, tulong niyo na lang po sa akin. Sana subscribe niyo po ang ating channel dahil ang ating channel ay konti para subscribe niyo. Sana kumpleto pa ang pag-support niyo at sana may natutunan po kayo sa aking ginagawa. Okay, good luck. Like, share. Thank you.